Good morning again. So our topic for today is Module 6C, which is the factor theorem. So tapos na tayo sa ating remainder theorem. So sa remainder theorem is kinukuha natin ang remainder ng isang dividend kung i-divide siya ng isang divisor. So ito naman is factor theorem. So ano ang ating objective for today? Is to use the factor theorem to determine whether the binomial x minus c is a factor of a given polynomial p of x. So now, punta muna tayo sa ating let's review. Okay. Use the remainder theorem to find the remainder when each polynomial is divided by the given binomial. So, parang review muna tayo sa ating remainder theorem. So, x squared minus 3x plus 2 is divided by, so paano kaya pag divide siya by x plus 2? So, pag i-divide natin siya by x plus 2, therefore, ang ating x dito, x will become negative 2. Ito naman, ang ating x dito is equal to negative 1. Okay? Kasi parang in-equate natin siya sa 0. And then, saka natin siya ita-transpose. Pero wala namang term na transposition talaga. So, para tayong nag-subtract both sides by negative 2, ito naman subtract negative 1. And then, or parang nilipat mo na sa kabilang side, or parang gusto mo, parang babaguhin mo lang yung sign nung kanyang constant. Kung saan ka mas nadadalian, mas pabor sa'yo. Okay. Kung meron na tayong value ng x, saka natin papalitan yung x. So, we have negative 2 squared minus 3 times negative 2 plus 2. And then, we have negative 2 squared is 4. Negative 3 times negative 2 becomes positive 6. And then, plus 2. So, what's our remainder? So, ang remainder natin is 4 plus 6 is 10, plus 2 is 12. So, ibig sabihin, pag i-divide natin ang x squared minus 3x plus 2 ng x plus 2, ang ating remainder ay 12. So, paano naman pag this one is i-divide natin siya ng x plus 1? So, therefore, we have to substitute negative 1 sa lahat ng x. So, we have negative 1 squared minus 3 times negative 1 plus 2. So, equal natin yan. So, negative 1 squared is positive 1. The negative 3 times negative 1 becomes positive 3 and then positive 2. So, what's our remainder? So, ang remainder natin, pag i-divide ang x squared minus 3x plus 2 ng x plus 1 ay 1 plus 3 is 4 plus 2 is 6. So, this is our remainder. Okay? Punta naman tayo sa number 2. So, unahin muna natin, alamin muna natin ang ating value ng x. Ang value ng x natin dito ay 3. So, again, parang change na natin ang sign yan or inequate natin sa 0. This one naman, ang x natin is negative 5. Okay? Now, substitute lang natin yung mga x na ito dun sa x cubed minus 27. So, we have 3 cubed minus 27. So, now, 3 cubed is 3 times 3 is 9 times 3 is 27. Again, hindi po yan 3 times 3 ha. Baka malito kayo. Hindi po yan 3 times 3. Kundi, tatlong beses mo multiply ang 3. So, 3 times 3 is 9. Times 3 is 27. And then, subtract by 27. So, therefore, ang ating remainder is 0. Okay? How about this one? So, we have negative 5 cube minus 27. So, what is negative 5 cube? So, negative 5 times negative 5 is
Positive 25 times negative 5 is negative 125. So that is negative 125. Or tatlong beses natin multiply ang negative 5. Then minus 27. So what is our remainder? So our remainder is negative 152. So this is our remainder. Okay. Now, ito tayo sa ating topic for today. So previously, we talked about remainder theorem, which states that when a polynomial p of x is divided by a binomial of degree 1, the remainder is p of c. So yun ang ating remainder. Kung papalitan natin yung ating x ng c, kasi c is a real number. So consequently, if the remainder obtained is 0, then the binomial is a linear factor of a given polynomial p of x. So, ibig sabihin nun, paano ba natin masasabi? So, ang tanong, ano nga ba talaga ang factor? So, for example, tinatanong natin, ano ba ang factor ng 6? So, ang factor ng 6 ay factors, rather. So, we have 1. So, pwede siyang 2. Pwede siyang 3. Pwede siyang 6. Okay, so ito yung mga factors ng 6. Okay. So now, bakit siya tinatawag na factor? Kasi ang topic natin for today is factor theorem. So dapat alamin muna natin kung ano nga ba ang factor. So para malaman natin kung ano yung factor, so masasabi natin na factor siya kasi pag i-divide natin siya dito, dapat wala kang remainder. So, dapat wala kang matitirang parang inulit ko lang. Wala kang matitirang remainder. So, ang remainder natin should be 0. So, nakalagay dyan, the remainder obtained is 0. Kaya, pag ang ating remainder is 0, therefore, that is the factor of the given polynomial p of x. So, ito yung katibayan niya, or the proof. Consider the division algorithm as stated below. So, we have p of x is equal to, we have wait lang ha. So we have x minus c times the quotient of x, at ang remainder natin ay 0 kasi factor nga siya. Kaya dapat ang ating remainder ay 0. So now, paano natin masasabi yan? So we have our p of c should be 0. So therefore, parang ni-reverse lang yung process natin. So this means that the given of polynomial function p of x, p of c is equal to 0, then x minus c is a factor p of x. So parang ni-reverse lang natin yung process para makita natin na ang x minus c is a factor of p of x. So this means that p of x, i-replace lang natin yung x with c. So therefore, we have p of c is equal to, kasi bakit siya pinalitan natin? Kasi alam natin na pag factor siya, ang ating remainder ay 0. And then, papalitan daw natin ang c ng, papalitan natin ang x ng c. So therefore, this will become c minus c times q of x. So, parang mawala na yan. So, therefore, ang ating p of c should be equal to 0. Okay? So, yan ang kanyang proof.
So, para mas lalong maintindihan kung ano ang factor theorem, so if a polynomial p of x is divided by x minus c and has a remainder 0, then x minus c is a factor of polynomial p of x. So, take note of this one. So, masasabi lang natin siyang na factor siya kung ang ating remainder ay 0. Pero pag ang remainder natin ay hindi 0, hindi siya factor. Hindi factor ang x minus c sa polynomial p of x. Okay, so ganun lang ang tinatawag natin na factor theorem. Ulitin ko. Ang factor theorem, dapat ang remainder natin ay 0 kung ang x minus c ay i-divide natin sa p of x. Dapat makakuha tayo ng 0. Pag hindi sa 0, hindi siya factor. Okay, punta tayo sa ating example. Determine the remainder if x plus 2 is a factor of each polynomial. So, alamin daw natin kung itong x plus 2 ba daw ay factor ng bawat polynomial na ito. Okay, so pwede tayong gumamit ng synthetic, pwede kang gumamit ng remainder theorem, so nasa iyo na yon. Basta makuha natin, masasabi natin na ito ay factor pag ang ating remainder is equal to 0. So, yun ang ating tandaan. Pag hindi siya 0, hindi ito factor. Okay. So, now, we have, anong gagawin natin dyan? Equate natin itong x para makuha natin ang ating value ng x. So, that is negative 2. And then, substitute lang natin dito. So, we have negative 2 squared. So, again, kagaya na sinabi ko, pwede ka naman gumamit ng synthetic division. So, nasa iyo yun. Basta yung nasa dulo ng synthetic division ay 0 kasi dapat ang ating remainder ay 0. Then, minus 7 times negative 2 plus 1. So, now, negative 2 squared is 4. Then, negative 7 times negative 2 is positive 14 plus 1. So, kung napansin natin, kung meron tayong p of negative 2, ang ating remainder ay 4 plus 14, 18 plus 1 is 19. So, ang tanong, anong remainder natin? Kasi this is our remainder. So, ang remainder ba natin ay 0? Of course not. So, since hindi siya 0, ang x plus 2 ay hindi factor ng x squared minus 7x plus 1. So, ganun lang. So, hindi siya factor nito. Okay? Kasi dapat 0 ang kanyang remainder, ang remainder 19. So, paggamitan natin ng ng synthetic division. So, we have 1, then negative 7, and then we have 1. Pwede ka nang gumamit ng synthetic division. And then we have negative 2. So, nasa yun na yan kung saan ka mas nadadalian. So, dapat daw, ang nakalagay natin dito sa number, sa dulo na ito ay 0. Pag hindi yan 0, hindi siya factor. So, bring down 1, and then 1 times negative 2 is negative 2. And then, we have negative 9. The negative 9 times negative 2 is 18. And then, we have 19. So, mapansin natin, ang remainder natin is 19. So, pareho lang siya dito. So, pareho lang siya doon. So, ang ating remainder ay 19. Okay? So, ganun lang. So, nasa yun kung gagamit ka ba ng remainder theorem, kung gagamit ka ba ng synthetic division, as long na makuha natin na ang remainder ay 0. So, pag ang remainder ay 0, ang ating divisor ay factor ng polynomial. Okay? Punta test number 2. Substitute natin ang negative 2 sa lahat ng mga x. So, we have negative 2 cube. Maki-cube kasi yan ay cube. Minus 5. And then, ang x natin is negative 2. Then, squared. Minus 11 times negative 2 plus 6. Kung mapansin natin, lahat ng ating mga x ay
sinubstitute natin ang negative 2 kasi gumamit tayo ng remainder theorem. So we have, this is equal to negative 8. And then, negative 5. Negative 2 squared is 4. Minus, and negative 11 times negative 2 is positive 22 plus 6. Okay. So, simplify lang natin. So, we have negative 8, then negative 20 plus 22 plus 6 is 28. So, this is negative 28. So, negative 28 plus 28. So, therefore, that is 0. So, kung nag-0 siya, ibig sabihin, ang x plus 2 ay factor nito. Baliktad. Tama ba? Ang x plus 2 ay factor ng x cubed minus 5x squared minus 11x plus 6 kasi ang kanyang remainder ay 0. So, pag gamitan naman natin yan ng synthetic division, pag gusto ng synthetic division gamitin natin. So, we have negative 2. Then, gamitin natin ang kanyang mga numerical coefficient, 1, negative 5. Dapat makuha nating remainder din ay 0. Negative 11 and 6. So, take note, pag gumamit tayo ng synthetic division, so dapat descending ang ating exponent. So, 3, 2, 1, and then constant. Okay. Now, bring down 1. So, dapat ang ating remainder dito ay 0. Take note of that para masabi natin na ito ay factor nito. Then, multiply. 1 times negative 2 is negative 2. So, that is negative 7. Negative 7 times negative 2 is 14. And then we have 3. 3 times negative 2 is negative 6. Then 6 minus 6 is 0. So therefore, ang ating remainder ay 0. So pareho lang siya doon. So nasa iyo lang yun kung anong gagamitin mo sa dalawa. Kung gagamit ka ba ng remainder theorem or synthetic division. So again, kaya sinabi ko, nakadepende yan sa ating given. Kung ating given ay malaki ba masyado ang kanyang degree or maliit. So, nasa yun kung anong gagamitin natin. So, as long na makuha natin na remainder ay 0. Pag ang remainder natin ay 0, so factor yung ating divisor na yan sa isang polynomial. Pag hindi, kagaya nito, hindi siya 0. Therefore, this is not a factor ng given polynomial. Okay, punta na tayo sa ating let's practice.